Narito nga po tayo sa isa sa mga resettlement site dito po sa Marikina kung saan dito rin naninirahan itong tatlong biktima na magkapatid na sina Pepito at Darwin Villegas at pinsan nila na si Rene. Sa ngayon ay nakaburol nga po dito sa kanilang tahanan itong mga biktima kung saan itong dalawa dito ay magkapatid at pinsan nila yung isa. Hindi pa rin matanggap na makaanak nila ang nangyari, lalo na ang ina ng magkapatid na sina Pepito at Darwin. Lumikas muna ang mga residente naman na malapit sa ginagawang gusali at tumutuloy muna ang mga lumikas na pamilya sa kanilang mga kaanak. Napag-alaman ng mga otoridad na delikado pang lugar dahil malambot pa ang lupa. Pinag-aaralan pa rin ng mga otoridad kung kakasuhan ang kontraktor ng gusali na ipinapagawa ng isang pribadong kumpanya. Sa puntong ito kasama po natin si Ginang Vivencia Villegas. Siya po yung nanay ng dalawa sa mga biktima at si Rubilin Villegas, asawa naman ng isa sa mga nasawi. Unang-una po Aling Vivencia, Rubilin, nakikiramay po kami sa inyo. At sa ngayon po ay nakipag-ugnayan na ho ba sa inyo yung contractor at kumusta na po ang sitwasyon? Gusto ko po tulungan ang paglibingan sa akong mga anak ko po. Tulungan po yung maliit ng mga bata po. Suportahan nila po buwan. Kasi po walang magabuhat sa kanila. Walang trabaho ang nanay. Hindi ka trabaho ang nanay. Ako, sa nanay mo yung pangalan na dun sa pangyari, tatlo agad na miyembro ng pamilya niyo yung nasawi. Wala ho bang nababanggit kung gaano kadelikado rin yung pinagtatrabahoan nila? Wala po silang nabanggit po sa amin na ganun kadelikado po yung pinagtatrabuhan po nila. Kaya po, nasyak nga po kami na gano'n na pala kadelikadong pinagtrabuhan po nila. Pag uwi po sa bahay, nakangiti pa po sa amin. Sobrang hirap po talaga mga pinsan. Alam ko po walang may gusto sa nangyari po na ito. Kaso naman po, ang gusto lang po sana namin na humarap naman po yung dalawang kontraktor po. Para naman po mabigyan naman po ng hustisya po itong tatlong nasawi po. Dahil may mga anak din pong iniwan po yan. At maliliit pa po. Lalo na sa akin, wala pong ibang inaasahan kundi yung asawa ko lang po. Ngayon wala na yung asawa ko, hindi ko alam kung paano ko ipapalakin yung anak ko. Hindi ko pa alam kung paano. Opo, nabanggit niyo po, inaareglo kayo ng contractor, yung subcontractor. May mga pinapirmahan na po sa inyo. Ano po yung sinasabi doon sa papel na pinapirmahan po sa inyo? Opo, totoo po yan na nakipagsundo po siya sa amin. Kaya po kami nakipagsundo din sa kanya dahil ayos naman po yung usapan po. Dinaan na lang sa maayos na usapan dahil gano'n naman po talaga kailangan idaan sa maayos na usapan. Kaso lang, yung mga pangako niya po sa amin, hindi po siya nagpapakita sa amin ng atong araw na to. Alam naman po sana niyang walang-wala po kami. Sinabi na po namin sa kanya, walang-wala kami, saan tulungan niya po kami. At nangako naman po siya na magtanda siyang tumulong hanggat sa kaya niyang maibibigay. Pero po, doon sa sinabi niyang pinapaperman po sa aming 25,000 na cash yung ibibigay para sa mga batang naiwan po. Sabi niya bukod yun doon sa punerarya at sa pagburol dito sa gastusin araw-araw. Nangako siya bukod doon yung 25,000 na cash. Pero ang sabi niya kanina tinawagan siya ng tito ko. Ang sabi niya po magda-down lang po daw siya ng 5,000. Sakit isipin ng sinabi niya, buhay po ang nawala. Bakit 5,000 lang ang ida-down niya po? Ang sa amin lang naman po, tulungan muna niya po kami sa araw-araw dito dahil wala po kami. Opo, isa po sa mga hiniling niyo rin yung may biyahe pabalik ng Masbate yung asawa niyo, tama po? Po? May balik po sa Masbate yung
labi ng asawa niyo para doon mapagburulan din, tama po? Opo, yun po talagang gusto din ng mga kapatid niya po. Kumbaga pumayag na nga lang po ako sa offer niya po dahil ayos naman po kasi yung offer na pinag-usapan namin. Ngayon naman nagbago naman kasi yung pangako niya. Parang ang gulo na kasi ng pinangako niya sa amin. Opo, Aling Vivencia, bilang Pangulo, ano po ang naisip paabot dito sa contractor po, yung pinagtatrabahoan po ng inyong mga anak? Ako po, kagabi po, namamatay ako po, wala, parang nablangko ko po, hindi ko alam anong sinabi niya po. Gusto ko po, tulungan po, ako mga napaglibig po, tulungan ako mga apo, paglaki po, kaya ang asawa, walang trabaho. Gusto ko po makita ang kontraktor pang tatlo. Nag-uusap sa amin. Yung dalawang kontraktor na hindi po nagpapakita po. Opo. Maraming salamat po at nakikiramay kami sa puntong ito po. Nasa kabilang linya ho. Nasa kabilang linya itong contractor, itong dating pinagtatrabahuan si Engineer Frederick Del Rosario ng Mary Corporation. Engineer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po na Opo. nagagaling ko lamang po sa meeting dito po sa Antipolo. Alam po nung sa Antipolo, kauuwi ko lamang po. Ngayon lang po natapos ang usapan po namin tungkol sa problema sa Antipolo. Hello? Opo. Hello? Engineer, dito sa binabanggit po nitong si Aling Vivencia at si Rubilin, yung may bahay po ng isa sa mga biktima, merong mga pinangako daw yung inyong mga tauhan o kayo mismo at hindi na ulit nagpakita rito sa kanila. So, anong masasabi nyo rito? Mali po ang pagkakaintindi ng tsuhin niya. Kaya nga, lalong gumugulo ang usapan kapag ibang tao po ang may nakikialam. Ang sabi ko sa kanila, ang usapan namin kanina, wala daw po silang panggastos na ngayon. Sabi ko, kung gusto niyo po, ibigyan ko po kayo boda ng tag-5,000 bawat isa para ibawas ko po sa inyo. Sabi ko, kung gusto niyo, ibigay ko na po ngayon lahat. Sabi niya, wag mo na. Yung po usapan namin ng nalulungkot po ako na sa nila na parang hindi ko tinatakbuhan po yan. Nandito lang po ako sa Antipolo kahit magtanong po kayo, nasa lubong ko po yung iba yung mga kasamahan na nag-i-interview. Katatapos ko lang, andito po ako ngayon sa Masinag na kabababa ko lamang po. Yung tungkol naman po sa mga ang sabi ko, sagot ko po yan, kung ano po yung pinirmahan nila, kahit ngayon ibibigay ko po. Mali na naman kasi yung ni nakikialam na sabi ko ayoko gusto ko mismo mga pamilya. Ang kausapin na Engineer, magkausap. Kahit kaharap po kayo ngayon, ibibigay ko po. Hindi ho ba yung kahit hindi na pag-usapan yung pera, 5,000, 10,000, 20,000, pero hindi ho ba yung pinakatama, pinakapatas at pinakamakataong pamamaraan, talagang Opo. tulungan niyo ho itong mga ito dahil Opo. buhay ho yung nawala Opo yun. Opo. Yung inano ko sa kanila, yung pinirmahan namin, ibibigay ko po sa kanila kahit ngayon. Yung tsuhi niya, ayaw. Wag. Gusto nila, pagkatapos na lang daw, ibigay na buo. Sabi ko, kung gusto niyo, kung talagang wala po kayong, kung gusto niyo, yung ibibigay ko sa inyo, bigyan ko kayo ng advance na 5,000 bawat isa. Sabi niya, wag. Yun po kasi iba na naman ho yung, kumbaga iba yung nagiging dati kaya lalong gumugulo. Kahapon pa ho. Na kung ano yung nakita niyo, kung nakita niyo po yung papel na pinirmahan ko, tutuparin ko po yan. Opo. Kuna lang po natin sila ng panig. Po. Ang binabanggit po ni Engineer ay kung ano raw yung pinirmahan po ninyo dun sa papel ay tutuparin niya at yung tsuhin nyo na nakausap niya, inaalok daw niya 5,000 para ibigay pero tumanggi yung tito nyo. Kaya po tumanggi yung tito ko po sa inalok niyang 5,000 po dahil
sabi niya kasi sa tito ko, kumbaga ida-down daw niya yung sa 25,000 na ibibigay niya po. Parang na ano si tito dun, bakit kailangan niya sabihin na magda-down siya ng 5,000? Ang sabi niya sa amin, nangako siya na 25,000 cash niyang ibibigay bawat isa dun sa nasawi. Bakit naman magda-down siya ng ganun? Hindi po utang na kung ano-ano lang kung para sabihin mo po na magda-down ka. Buhay po. Yan. Opo. Engineer, marahil narinig niyo po ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Aling Rubilin. Pero ang ibig ko po sabihin, magbibigay po muna ako ng unang 5,000 piso para may panggastos sila bawat isa. Kung kailangan po nila yung binigay ko na 25,000, kahit ngayon po pupunta ho ako dyan, ibibigay ko po. Hindi lang po 25,000, pati mga pamasahe, alam ko umaabot po ng 35,000 lahat, ibibigay ko po ngayon lahat yan. Huwag po sila yung iniisip na tatakbuhan ko sila. Hindi po. Na Opo. mali lang po at pagkakaintindi lang po nila. Na, Opo, sa pagpamanin nyo, engineer, kasi sa panahon nga po ng paghinagpis nila, Opo. ang hirap ng sitwasyon nila na nakikipagtalo pa o nakikiusap sila sa inyo na Opo. magbigay ng ganitong amount. Hindi ho ba Opo. dapat, yun nga po, automatic na magpaabot na lang kayo ng tulong kaysa meron pang pirmahan ng papel o kung ano man para kahit pa paano may isaayos ang burol o libing nito pong mga biktima. Actually, meron na po ako inutusan na isang tao na magdadala ng pera ngayon dyan. Na nagkita po kami sa Antipolo, mauuna daw siyang pumunta dyan. Sabi ko, sige, nagbigay ako ng pera doon para maunang pumunta dyan. Kasi dadaan muna ako sa bahay namin. Nag-aalala rin sila kung ano na yung napagmitingan namin dito sa Antipolo. Na kung ano naman po yung tutuparin ko, hindi po ako tataka sa obligasyon kong ipinangako sa kanila. Tao po akong kausap at kaharap. Yan lamang po yung kinasasama ng loob po bakit biglang nagbago ang ganda ng usapan po namin. Hindi po ganyan. Kaninang umaga pagkagising ko, tinawagan nila ako, wala daw masuot yung Sige, sabi kong ganon. Magpapadala ako ng pera dyan para makabili na Hindi, ewan ko kung bakit na Yun lamang po. Doon sa panig ng investigasyon kung papaano naganap yung pagguho, meron na ho ba kayong detalye o may nabanggit na ho ba yung mga nag-iimbestiga sa inyo? Meron na pong police report, tsaka yan pina-autopsy pa ho namin yan para lahat ng legal para sa legality wala po tayong magiging problema. Actually, kahit alam natin na may extra bayad, sinabi ko sa kanila, kung maaari, wag na natin, ibibigay ko na lang sa inyo. Pero iniisip ko, baka magkaroon ng problema sa bandang huli, sige, iyan na natin. Kung na natin, pag-usapan, ibibigay ko pa rin yan, tsaka autopsy natin. Opo. Siguro po, engineer, pinakamainam na papuntahin nyo na yung pong tauhan nyo rito para maabutan naman ng tulong yung kinakailangan po nitong mag-ina dito, kaugnay po nung burol at libing ng kanilang mga anak. Dahil sa maghapon wala na hong sumipot mula dun sa panig po ng inyong grupo para magpabot ng tulong na binabanggit po ninyo, engineer. Yung sa serbisyo po, okay na, tsaka sa paglilibingan. Yung sa pera po, tanong niyo po sa kanila kung gusto na nilang ibibigay ko ng cash po ngayong araw na to. Opo. Tinatanong po ni engineer kung nais nyo na ipadala na niya yung kabuuan po ng pera. Opo, Ngayong araw na ito naipadala po. na po. Opo, naipadala na po namin at bukas na po ang alis nila sa probinsya po. Opo. Yung tulong ni engineer, nais nyo pong makuha na ngayong araw. Kabuuan po, tama? Ang sa amin lang po, yung panggastos lang muna ngayong araw, itong pang araw-araw na po dahil walang-wala po kami. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, engineer. At kahit paano, narinig niyo po ang panig nila. Sila Ginang Vivencia Trubilin Villegas at si engineer Del Rosario ng Miric Corporation. Maraming pong salamat sa pagkakataon.